Maliwanag ang sabi ni VP Sara, point of no return na at kakasuhan niya lahat na nag-PPTV. Nagsalita ng walang topak, hoy, Trilling, tigilan mong kaipalan, hindi ka mananalo sa Caloocan. Yan ang paniniwalaan nyo si Trillanes. Sabit na naman siya. San galing yung mga ano niya? Ikaw lang gumawa? Kaya palpak eh. Alam niyo po, wala pong bangko magre-release ng pangalan na misspelled. Sir Baz, pwede mag-request ng drone shot sa EDSA? Pakisabi doon sa mga organizer. Bakit po, Ma'am Cordapia, bakit po kami mag-drone shot? Para makita na konti lang? Hindi naman po yan, alam niyo po, sa totoo lang, hindi po namin sinasabi na milyon ng tao, no? Baka nga totoo na walang 1,000 yun. Pero bakit po natin sila pagbibigyan? May pa drone shot. Hindi po, bawal po ang drone shot. Tsaka kahit, dapat hindi drone shot yun kasi wala kang nakatago po yung mga tao ron. Alam niyo po yung damdamin po na nagpunta ron. Marami po narito lang sa gilid na hindi po makikita talaga kasi nakasilong dito sa mall. Nasa lilim po ng mall, nakikinig lang sila. Marami po yun. Hindi mo naman mautusan na dito po tayo lahat. May init eh. Kaya po, hindi po yan kasi political rally. Huwag po kayo mag-alala. Pag yung mga political rally na paramihan ng mga Sara Duterte, o dyan po tayo ano. Alam mo si BP Sara naman, wala na sa kanila. Kung ayaw na sila ng tao, di ba sabi niya, kung ano mangyari sa amin, di okay lang. Kung matatalo kami, di talo. Tapos. Di ba? Ako, ganun na rin eh. Hindi ko na po inangad na ano eh. Kasi, mababurden lang kayo eh. Ako, pinalaya ko na yung sarili ko na kinakailangan dumami ang mga rally. Hindi na po. May nangyayari sa EDSA, gusto nyong pumunta, makilahok, punta kayo. Matutuwa kayo pag kayo nakilahok. Hindi po nyo isipin na mapapatalsik. Yung nagsasama-sama kayo positive na pare-pareho kayong anti-Duterte, yun lang nakakaginhawa na eh. Masarap po sa pakiramdam na nakapagpahayag kayo ng protesta. Nakasigaw kayo ng Duterte! Yun lang. Masaya na po yun eh. Ba't si Wahiwalay lang kasi kaya mukhang konti? Bakit kayo brothers sa dami? Kahit mag-isa ka, basta tama pinaglalaban nyo dito sa pasikatan. Correct. Pro Duterte boss. Ano ba sinabi ko? Pro Duterte. Nanonood lang po ako sa inyo sir sa live nyo. Online na ang rally ngayon. Correct. Pwede rin. Kaya lang, iba talaga yung parang ano yan eh, parang manonood ka ng sine at manonood ka sa video. Iba talaga yung napanood mo sa sine kasi yung experience, di ba? Yung ang laki-laki tapos yung dinig na dinig mo yung sumasabog yung dibdib mo. Ayan. Anti-Marcos. Okay lang yun. Ganun talaga nagkakamali. Pindots yan. Boss, may 4 na bagong inappoint si BBM sa Court of Appeal kasama ng kapatid na babae ni Bonjing Rimulya. Edit mo na lang mamaya. Tama to express ang nasa puso. Ano bang drone sinasabi nyo? Hindi nyo ba nakita laki ng drone, dalawang lumapag sa Sitel building, di ba Sir Bads? Meron dong mga helicopter eh. Dapat yung mga congressman kung sakali lang dapat ibitay sa luneta. Kaya yung bintang na ano, kung talaga may pondo na malaki, sino ba may ayaw na maghakot kung may, di ba? Kung may pondo po yan, 1,000 per di dami yan. Kaso hindi po ganun eh. Hindi po ganun yung si Ka Eric nga pinapaliwanag niya. Nanawagan lang yung mga tao, nagpuntahan. Hindi naman organized to. Ako na nag-volunteer para maiayos. Kasi hindi alam eh. Ang nananawagan yan, sila JM eh. Di ba? Wala naman sila experience sa pag-handle ng crowd ng mga rally. Si Ka Eric dahil dating aktivista, dating rebelde, meron siyang karanasan.
Boss Bad, sinahabol ng gobyerno na ma-impeach si Sara bago makaupo si Trump. Hindi naman. Ako sa tingin ko, talagang naghabol sila impeach para, alam niyo na yun, ang uupo si, delikado pa nga ma-impeach yan. Kasi isa na lang di ba? Isa na lang si Martin. Delikado pa para sa inyo. Mga nakaupo ngayon, nakabatak na naman si Trillanes. Ako talaga ang tingin ko, kaya nila gustong ma-impeach si BP Sara, talagang kay Martin, para kay Martin lahat. Masyadong binibigay na nila kayo. Kasi ganun din eh. Kinakailangan nila mag-extend. Hindi naman pwedeng si Lee Santo patakbo eh. Hindi naman po pwedeng yung mga anak, bata pa. Kinakailangan at all cost si Martin para hindi sila, di ba? Alam niyo na yan, pati yung mga congressman na yan. No? Alam na alam nila pag presidente si BP Sara. Kaya lahat ngayon tumutodo eh. Mga young guns, tinutodo nila yan to prevent. Kasi pag naging presidente yan, talagang tama ka kahit nag-iista ka, basta nasa tama pinaglalaban mo, kasama nyo ang Diyos. Boss Buds Morning, sabi ng pulis, bayaran daw, nag-11 yan daw pa iba. Narinig na namin yan, narinig na natin yan kay Ninyo. Yung ganyan. Ano po masasabi nyo ayon kay BBM, care of Katunying, na wag na magpasa ng impeachment kay BP kasi di siya importante. Hindi pala importante, bakit nyo iniintindi? LFS member, hindi po. Hindi lang po. Hindi lang po. Boss, yung malaking March rally ng isang araw ni na Franz Castro, isang araw lang nangyari, baka pang isang araw lang yung binayad sa kanila. March, hindi ko na po matandaan kung ano yung rally ni La Franz Castro. Like that. Boss Buds, ang 125M ni Inday, kulang pa yan sa lahat ng school sa buong Pilipinas. Kung sa akin yan, 5 days yan, ubos na. I-distribute sa lahat ng schools. Bakit di si Bangag mag-press release, dinaan pa kay Tunying? Hindi ko po masakyan yung kay Tunying. Mamaya panonoorin ko po. Bayaan nyo, magre-react ako mamayang gabi. Ibig sabihin, may press conference si Tunying na para nag-i-spokesperson siya ni BBM, ganun ba? Di kaya ni BBM ang press con kasi di kaya sumagot. Yan. Sir Buds, may Diyos pa ba ang mga Quadcom? Alam niyo, mahirap pong pag-usapan yung tungkol nga sa relihiyon. Kasi iba-iba mga ang tahimik ngayon kapag nag-abroad si BBM. Ano kayang ginawa sa UAE? Tsaka isang araw lang. Kuya, ganun nga si Tunying. Naglabas ng sinasabi daw ni Bangag. Parang, dapat mag-official spokesperson na siya. Boss Bad, si Bronner, hindi man lang pinagtanggol yung mga sundalong security ni Sara, tinanggal at pinagbintangan pa ng PNP. Ginagawa lang naman din nila, trabaho nila to secure BP or Sena family. Ako tingin ko, iba yung tono ngayon ni Bronner. Parang hindi naman magsasalita yan na wag tayong sumama sa politika nang wala siyang, di ba? Kaya sabi ko, positive sa atin yan kasi mukhang bakit ka mag-i-speech sa mga commander mo kung talagang sila solid behind BBM. Di ba? Matik na yun eh. Kaya sa tingin ko, meron talaga sa loob mismo na EP. Kasi, di ba, para saan yung speech mo na wag tayong sasama sa politika? Damage control na si Bangag. Baka nag-follow up si BBM nung ginawa ni FL doon sa UAE. JJ, takot batuhin bulok na kamatis, pati yung Prince ba yun kasi nakasimangot. Boss, bibira na kaya si Boy 10K kay BBM pag lumaki todo ang rally? Sabi nga sa inyo, yung frustration ko sa mga mahilig magtanong na kailan tayo magpi-people power,
kailan yung mananawagan, asan na, eto na yun eh. Di ba? Kung wala nangyari, at least, nung may nanawagan, pumunta ako. Hindi mo na control yung ibang tao eh. Di ba? Yun, ganun lang yun. Pero yung kami naroon kami. Bahagi na kami ng history. Maging failure man to o maging matagumpay tong mga pagpunta namin sa EDSA sign. Bahagi na to ng kasaysayan eh. Maaring hindi siya sisikat na bahagi. Di ba? Pero yung mga pagpunta mo lang sa mga lugar, bahagi, maikukwento mo na. Ewan ko lang kung bakit yun ang naiisip, no, yung maikukwento. Pero totoo yun eh, di ba? Maikukwento mo na sa mga apo mo. Yung masarap kasi yung feeling na naroon ka talaga, hindi mo alam kung ano mangyayari. Nag-aalala yung mga anak mo, asawa mo, paalis pa, uwi ka na ba? Ano sasakyan mo? Tipong Kaya yun lang sa akin, masaya na ako. Hindi na yung pag natalo to, malungkot ka. Nakita ko eh. Nakita ko na ang hirap kasi iba ngayon eh. Ang rally ngayon, viral na rin. Marami nakikirally, pero nasa bahay. Di ba? Boss, pero kung ikukumpara ko nga, yun yung pag-asa eh. Dalawa na nakausap ko na EDSA 1 veteran. Pareho silang aktivista nung kabataan nila. Bahagi sila ng EDSA 1. Hindi naman kagad eh. Nung namatay si Ninoy, hindi naman kagad nag-EDSA Revolution. 1986 pa, from 1983. At least, nasasanay na yung tao na nagrarally. Ganun yun eh. Magiging bahagi ba to o hindi? At least hindi ka, you grab the moment eh, naroon ka eh. Patay na ba si Renato yung laging nagrarally dati? Hindi ko po alam kung ano po. 6 years EDSA ng Dilaw bago nila napababa si FM. Yung sister ni Browner di umano nominated sa Court of Appeals. Kaya tahimik lang si Browner sumisipsip kay Bangag Orsena family watching Alberta. Contempt mo na yan, sir. Nanginginig na sila sa agila ng Pilipinas kung mahal. Yung bahagi ka na, naroon ka mismo. Hindi ka lang nanonood. Naroon ka mismo. Ibang experience po yun. Ito, masaya ka na, matalo, manalo. Yung Duterte ba, susuportahan lang natin? Ako, ang tanong ko sa sarili ko, Duterte ka lang ba habang malakas pa sila? Paano pag natalo na? Duterte pa rin ako. Tatapusin ko yung aking... Kasi ano ba connection nun? Di magiging babatikos pa rin ako ng mga, di ba? Ng mga nakikita kong babatikusin. Wala namang magiging iba eh. Hindi naman ako sa popular lang eh. Sir Bad, sa 29 November may panawagan si Captain Dado, one time, big time. Lahat makisama sa rally. Hindi ko maintindihan kung ano yung siguro maramdamin si Captain Dado kung manawagan sa inyo. Ito na nga yun kami, nariyan na po, may nanawagan na, nariyan kami. Tapos siya mananawagan ng kakaiba pa, sa iba pa pupunta, dapat hindi ko po kayang ipanawagan, hindi ko po alam yung ipinaglalaban niya. Alam niyo yun, nariyan kami sa EDSA kasi pro Duterte kami. Yun lang. Kung mananawagan siya pupunta ng EDSA o kung may iba siya pa siyang yayakagin na ibang lugar, hindi ko alam eh. Basta lahat tong mga panawagan na to, pwede naman kayo manawagan na.
Hindi pa kasi hindi pa siya nagpunta kahit kailan sa kahit na anong rally. Kaya yung ideya niya ng pagnanawagan siya ay pupunta na ron. Paano kung yung ine-expect niya hindi pumunta? Anong gagawin niya? Sa EDSA daw sa 29:30. Meron na pong tao sa EDSA eh. Pupunta lang doon siya, di ba? Nananawagan siya na pumunta din. Di okay pa rin, tuloy-tuloy lang. Hindi po naman, kahit sino po manawagan, nariyan na po yung tao eh. Manawagan lang, okay. Pero yayakagin pa sa ibang lugar, doon po sa tingin ko mahirapan. Sabi ni Capdado sa 29 sa Kongreso, katulad niya sa Kongreso, hindi daw dapat sa EDSA. O di, pag may sumama sa kanya doon, di okay. Wala ang problema, manawagan kahit saan. Ganun talaga. Very dynamic to. Wala namang organisasyon ng Pilipinas ng isa. Merong nananawagan na doon sa veterans dahil may nagbabantay. May tao rin doon. Meron sa Davao. Ibig ba sabihin, pupunta pa kami sa Davao dahil may candle lighting. Yung mga taga Cebu, pag ban sila nanawagan, kanya-kanya pong panawagan, kanya-kanya pong punta mga tao kung saan po sila pupunta, doon po. Hindi po yan. Kinakailangan ma-experience nyo, parang iba po yung nananawagan lang na tignan nyo yung mga nanood doon sa panawagan. Nanood hindi yung kung may 10 million yun, di malamang na malamang po niya. Tignan nyo muna kasi rin yung kung ilan yung nanood na pagsabihan. Kasi kung kung ako mamimili, alimbawa ako, saan ako pupunta bukas? Sa EDSA. Kung may pumunta sa panawagan, okay. Kung walang pumunta, bahagi na yan eh. Talagang ganyan na nananawagan para maranasan naman ng lahat na pwede silang manawagan at pwedeng may pumunta at pwedeng hindi pumunta. Sa lugar, sa veterans, pwede rin. Sa EDSA, pwede rin. Lahat po pwede. Malaya po kayo ngayon. Tignan nyo po kung saan kayo komportable. Hindi ko pa nakita anino ni Captain Dado kaya nakakaduda. Si Mitran lang nakarating. Sino si Mitran? Ito po ang lugar, veterans at EDSA. Sino yung gustong pumunta, go lang po. Yan. Umpisa pa lang naman yan. Padami din yan dahil din sa vlogger content. Malaking bagay yan para malaman ng taong bayan. Sabi ni General De Leon, si Bronner daw ay walang achievement at hindi ko po siya kinokontra. Hindi ko rin nga kinokontra sa veterans. Hindi ko kinokontra yung sa... Ganun po talaga. Dynamic ang tao ngayon. Gusto magprotesta. Ang kinakailangan lang nila, ma-experience nila, ay okay pala sumama sa rally. Sasama pa uli ako pag may time. Di ba? Ganun lang yun eh. Alam nyo, wag nyo na pong pag-away-awayin. Okay po yan, mas marami na nanawagan, mas maraming gustong pumunta, okay po yan, wag nyo. Let the people experience kung paano po, kung okay sa kanila, kung ma-prostrate sila, wala tayong magagawa. Kung Thanksgiving bukas, Inday Sherry bukas. Huwag kang magbuli kay BP, baka ikaw. Problema kasi naghihintayan. Wala na po na hintayan. Tapos na po tayo sa panahon ng hintayan. Ngayon po, aksyon. May marami na nanawagan, marami kayong mapupuntahan. Kung ayaw nyo pong pumunta, gusto nyo lang manood, then huwag nyo na pong siraan yung gustong pumunta. Di ba? Huwag nyo na siraan yung gustong pumunta sa kung saan nila gustong magprotesta. Ganun talaga buhay. Hayaan nyo lang sila. Basta kayo pumunta kayo, magsolo kayo, kanya-kanya. Thanksgiving sa EDSA bukas, Inday Sherry. Mukhang yung EDSA 1 at 2 ang karamihan nun, college students na nabulag. Hindi po. Naroon po ako ng EDSA 2 eh. Ganito po yung EDSA 2. Ang bilis. Alam nyo kung bakit mabilis ang EDSA 2? Kalaban ni bumaliktad kay Erap lahat ng oligarko.
Mahirap pong kalaban ng oligarko. Isa lang naman nahirapan yung oligarko, Duterte. Pero yung nangyari sa EDSA 2, ang bilis ng tawagan ng tao, bakit kanyo? May mga may-ari ng kumpanya yan. Kita nyo naman mga uniformado kagad, ERAP resign. Ako lang yata yung walang grupo ron pagpunta mo ron. Madali po kasi, halimbawa ikaw, Ayala ka, lahat ng mga may-ari ng malalaking kumpanya. Papuntahin nyo lang tao nyo ron, ang dami kagad nun eh. Yan yung pagkakaiba ng EDSA 2 kaysa yung EDSA 1. EDSA 1 kasi talagang tao lang pumunta ron. Yung EDSA 2 kasi, talagang ang bilis kasi pagdating mo, ang dami kagad. Makita mo mga may t-shirt na agad. Madali po mag-organize. Ilan ng mga kumpanya ng isang oligarko. O mag-usap-usap lang sila, di ba? Punta tayo ron sa EDSA, papuntahin natin lahat ng tao natin. Puntahan na sila doon. Di meron na kayong initial na pupunta. Correct. Okay yan. Kung saan kayo malapit. Ako, malapit ako sa EDSA eh. Gustuin ko man pumunta sa ang layo kasi nalalakarin eh. Sa EDSA, lakad ka ng konti. Malayo rin, pero isang lakad lang. Lakad ka ng konti, naroon ka na sa venue. Kung ayaw mo maglakad, mag-taxi ka. Mag-grab. Marami namang grab. Pagpunta nyo sa EDSA, kasama kayo sa history. Yun lang importante po, wag na maghintayan na capacity lang makakapunta. Wag po yung sigurista kayo. Alam nyo po, ganito yan, no? Kung si Magellan, sila pula po nag-isip, teka, po dyan, mukhang dayuhan to, may pumuputok, di ba? Tandaan yung mga bayani natin, talo tayo. Marami po dyan na hindi tayo nanalo, di ba? Si Bonifacio namatay na lang, hindi tayo nanalo. Sila Antonio Luna namatay, Jose Rizal namatay, na hindi nakakakita ng nanalo tayo. Yung panalo nga natin, saglitan lang. Sinakop na ulit tayo eh. Di ba? Yun lang yun eh. Kaya, ganun lang talaga. Ano lang tayo, sama lang kung gusto nyo ma-experience, kung ayaw nyo naman, punta lang kayo sa mga cellphone nyo, makakanood na kayo.